Hello everyone! So welcome back to our YouTube channel. Hello Pilipinas, hello world! So again and again, meron naman po tayong panibagong ituturo for today's video tutorial. For sure, ikaw po ngayon ay nagwo-worry dahil yung inyong mga mismo account, ayan, yung ating mga transaction sa ating mismo account, isa ka rin ba sa nakakita na error once ikaw ay magbabayad na ng ating payment? For sure, ikaw ngayon ay nandito sa ating video tutorial na to, napadaan ito sa'yo or maybe sinearch mo ito dahil nag-error nga po ang inyong payment transaction, hindi ka makabayad sa inyong GCash or kahit saang outlet or bayad center, hindi ka makapag-paid, worried ka? Ito na ang sagot dyan. Okay, so yun nga po sa mga baguhan pa lamang sa ating YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe button below and pakisampal-sampalay na rin po ang notification bell below para sa ganun updated po tayo sa mga uploaded pa na mga YouTube video tutorial natin. Okay? So ito nga po meron tayong isang subscriber dito, ating mga kabaro. So, sila po ay magpapa-COP ng kanilang training certificates. So, andito na po sila ngayon sa step kung saan magbabayad na po sila ng kanilang transaction using their GCash. Since meron tayong video tutorial dyan na meron tayong choice kung gusto nating magbayad through our GCash application or account. And then, meron din isa ulit dito. So, dalawa po ang nagsabay na lumapit sa atin and nag-comment. And then, they reach out sa akin through my Facebook account. So, ito nga po i-flash natin dito sa ating screen kung ano po yung kanilang message. So, ayan nga po, kaya ginawa natin tong tutorial na to kasi baka ikaw rin ay nakaranas ng ganitong pangyayari, hindi lang po sila. So, dalawa po itong lumapit sa atin. Ito po yung una, ilagay natin dito sa ating screen yung kanilang message. Okay, so nag-comment siya sa ating video tutorial na SID. Nakalagay po dito is, so this message or comment niya is from Tanya Caballero TV, shoutout. Ayan. So, yung comment po niya or message niya is this one. Yung online payment po, ayaw po gumana. Kahit po sa kiosk ng 7-Eleven, ayaw niya din po. Nagto-token error po na labas. So, ibig sabihin, hindi raw po talaga gumagana kahit sa online payment method, kahit gamitin ang GCash, hindi raw po nagpro-proceed ang payment. So, error pa rin siya. Then, she try na mag-pay sa 7-Eleven since may kiosk doon, hindi rin daw po pwede. So, ibig sabihin, hindi lang sa online payment may problema. Ibig sabihin nito po mga madam and sir, mga kabaro, may problema dito yung sa system po ngayon. So, saktong-sakto may nakasabayan si Madam Tanya Caballero TV. Okay? So, ilagay po natin dito si Madam Tanya Caballero TV, meron siyang nakasabayan na nag-comment. So, hanapin natin dito mga madam kasi bagong-bago lang po ito, Ayan. So, wait lang natin at i-flash natin i-flash natin dito sa ating screen. So, shoutout to Adrini Joy Abordo, shoutout. Siya rin po ang may problema sa kanyang pagpe-pay ng kanyang COP. So, ito nga po yung nakalagay. Ma'am, but error po pag nagbabayad. So, same case or same scenario, same problem po dun sa isang nag-comment na bakit daw po nag-error pag sila ay nagbabayad. Through online payment man yan or 7-Eleven or whatsoever. Ibig sabihin, meron talagang error sa system. Hindi po kung saan kayo nagbabayad. Okay? Basta tama lang po ang inyong reference number. So, pagka-check po kasi natin yan sa ating mismo account, i-open nyo ang inyong browser. Basta tama po ang amount, tama po yung na-generate ninyo na reference number, nothing to worry. Okay? Ibig sabihin yan is yung system lang po yung may problema. So, ang kailangan nyo pong gawin dyan mga madam and sir, kailangan nyo pong i-open yung inyong mismo account. So, ang i-search nyo ulit dito mga madam is yung Marina mismo po ninyo. And then, kailangan nyo po ulit mag-login dyan.
tingnan nyo po kung may notification po na nakalagay dyan or nakatanggap man po kayo ng email na naka-notify dyan ang Marina na may error sa inyo or meron kayong maling nagawang step. Pag may email once may email sa inyo na ganon, ibig sabihin may mali sa nagawa ninyo. Pero pag wala naman pong email or walang nakalagay sa inyong transaction, paano nyo po ba makikita yung transaction? So, i-open nyo po yung inyong mismo account, diba? So, okay. So, once na i-open po natin ang ating mismo account, para ma-check po natin ngayon yung ating transaction, meron po dito sa baba nakalagay ang ating application. So, yung button po na yon, yung tab na yung application, i-click lamang po natin yan, and then mag-a-appear po dyan yung inyong latest na transaction. So, makikita nyo po dyan ngayon kung ano na po yung status ng inyong transaction. So, i-click nyo lamang po yun mga madam and sir na mga kabaro. Huwag po kayong matatakot na mag-open or i-view details para makita ninyo yung inyong status. Okay? Pag once nakalagay dyan, generate reference number, at once na i-click mo yun at ang mag-a-appear po dyan ay yung reference number pa rin na yun, may limit po kasi yan na time. Okay? Yung time remaining niya na yun is, kung di ako nagkakamali, 48 hours. Ibig sabihin 2 days, 24 to 48 hours, dapat ma-paid mo na yung ang dapat na gagamitin mo dyan na reference number ay yung kanilang binigay, yung na-generate mo dito sa iyong mismo account. Kung hindi mo matandaan yun, for sure, merong email yan na sinisend si Marina sa inyong Gmail account. Kailangan nyo pong i-double check yan. At kung talagang error pa rin mga madam, ulitin nyo lang po yan. Same process lang po yan. Ulitin nyo lang po, okay? Kasi ibig sabihin yan, kung tama ang amount, tama ang reference number, ibig sabihin, down system lang po, okay? Yung system lang po ng mismo or ng Marina, yung may problema. So, you have nothing to worry about dito sa inyong account. Baka masyado kayong kinakabahan na baka hindi kayo makapag-COP. Chill lang, okay? Chill lang. Basta, pasok po tayo sa remaining time. Huwag po tayo dapat mag-exit doon. Okay, yun po yung itatak nyo sa isip nyo na tama ang reference number, tama ang amount na nakalagay, kung anong desired amount na nakalagay dito sa email at ng mismo application ninyo or yung transaction nyo, kung anong nakalagay doon na amount at tama lahat, ulitin nyo lang po yon, okay? So, pwede naman after 30 minutes, ayan, mag-log out muna kayo. And then, try again after 30 minutes. Kung ayaw pa rin another 30 minutes, mga ilang hours, pwede mong ulitin. Okay, so ito nga po yung update, kasi yung dalawa, nag-update sila sa akin. Kasi sabi ko sa kanila, huwag silang mag-worry, dahil kung tama naman po ang kanilang reference number, at pasok pa rin sa 48 hours, yung time remaining nila. So, ipapakita ko, sorry sa ating mga background ha, kasi maulan na naman po. Marami tayong maririnig na mga background kung ano-ano dyan. So, ito nga po, babasahin ko po, i-appear ko po dito, i-flash ko na lamang po yung kanilang message, okay? I-screenshot na lang natin, papakita rin sa screen. So, alright. So, ito na nga po si Madam Tanya. So, lumapit po siya dito sa Messenger. So, pwede nyo po akong i-message kung gusto nyo po ng privacy. Ayan, kung nakita nyo or napanood nyo ito sa ating YouTube tutorial, pwede kayo mag-comment dyan kasi makikita ko yan. Lagi po ako nakasubaybay sa mga nagko-comment and nagre-reply po ako agad dyan, okay? Kasi alam kong kailangan nyo yan ng kasagutan. So, si Madam Tanya de la Cruz Caballero, siya po ay nag-message at ito po ang kanyang message, mga Madam Answer. Okay, so ilalagay ko dito, nakalagay dito, hello ate, may question lang po ako. Siya po yung nakapanood dun sa YouTube tutorial natin about sa SID niya. Regarding sa SID online payment, ayaw po kasi mag-success ng payment ko. Tsaka nag-try ako through GCash and kiosk sa 7-Eleven. Same lang na lumalabas. Token error. Ito na nga po mga Madam Answer, yung sinasabi ko, ayan siya. Ito na nga po yung sinasabi ko na ito yung nag-comment sa ating YouTube channel kanina. So, nakalagay naman po yan dito sa ating screen, okay? So, ito na nga po yung conversation namin. So, sabi ko, pasok pa rin po ba sa time remaining
nung time na nagbayad ka or exceeded na siya sa time. Sabi ko, kasi may limit po yan. Makikita mo po yan sa transaction mo. Pag nasa mismo account ka na, meron nakalagay sa taas na bar na time remaining dyan. And then, meron ding email na isisend si Marina sa'yo na kailangan mong mabayaran yon ahead of time para hindi siya mag-expire. Once nag-expire po yan, pwede ka ulit mag-generate ng number. Okay? Pwede ka siguro mag-generate ulit ng another number para yung reference number na ulit yon, yung new reference number na yon, yun na po yung gagamitin mo for another payment. Kasi expired na po yung unang kasi expired na po yung unang na-generate mo na reference number. So, hindi na mag-error po talaga yan. Pero, kung ang case mo is kagaya ni Madam Tanya, napasok pa rin siya sa 48 hours at hindi po siya exited, pero error, ibig sabihin, okay lang po yon. Magagamit mo pa rin yung reference number mo. Ang sabi ko po sa kanya dito, paki-check niya yung status ng kanyang application sa kanyang mismo account. Lalagay din po natin yan dito, no? Yung sinabi ko na explanation ko. Pwede ka pa rin mag-generate ng reference number mo kapag once po yun ay expired na. O, ibig sabihin, hindi siya nakabayad ka agad. Pero kapag pero kapag yung reference number na yun is valid pa siya and pasok pa siya sa banga sa time remaining, gamitin mo po iyon. Yun pa rin ang gagamitin mo sa pagbabayad ng iyong transaction. Okay, so ulitin mo lang po yun kasi baka nag-error lang po talaga. So, ayun nga po yung ginawa niya. Sabi ko kasi sa kanya, ulitin mo lang po yan ngayon na bayaran. Yung reference number na yan since valid pa yan. Pero kung ayaw pa rin, until tomorrow, so today is September 8, sabi ko sa kanya, kung ayaw pa rin po ngayon, madam, bukas po, ulitin mo ulit. Basta pasok pa rin po siya sa time remaining mo. So, ayun nga po, ang nangyari ngayon, inulit niya daw po yung reference number. And ito na nga po, kaninang 11, so ang aking message is kaninang 5 AM, today, September 8, as in, fresh na fresh pa lang po itong mga Madam Answer. 5 AM and then nag-update na siya ng 11:18 in the morning. So, ayun. Pasok pa rin daw po sa 48 hours. Tapos, eto na nga po. Paano ko po kaya ma-generate, ma'am? So, pasok pa rin yung kanyang reference number. Kaya, ang sabi ko po ulit, try mong ulitin yung na-generate mo dati na reference number and then gamitin mo pa rin ang GCash mo. I-click mo lang po ang pay bills. Ayan, kung hindi nyo pa po napanood yung aking video tutorial kung paano po magbayad ng ating transaction sa Marina, ng ating mga COP or any transaction gamit ng ating GCash account, ilalagay ko po dito yung ating link dito sa description natin para i-click nyo po at mapanood nyo step by step process. Okay? So, ayan po, ginawa nga po niya ulit yung sinabi ko na itry niya ulit yung reference number since hindi pa po expire yung kanyang na-generate na reference number. So, ginawa niya po yon. Then, nag-pay siya through yung kanyang GCash account. So, ito na nga po, 12 o'clock and then ginawa nga po niya, sinunod niya nga po yung sinabi ko. Then, 12:01, nag-update na po siya. And ito po ang kanyang update. So, dahil maliwanag masyado, hindi natin makikita yung kanyang message. Ilalagay po natin dito sa side yung kanyang message. Nag-message siya, sabi niya, "Hello ma'am, okay na po, nag-success na siya. Maraming salamat sa time and reply sa akin. Sa requirements po, pag pinakuha yung SID, pwede na po ba Xerox yung Siemens book or need pa po dalhin ang original?" So, ayan. Congratulations, Madam Tanya. At naging success na nga po ang kanyang payment. So, okay na po ang kanyang payment. Antayin na lamang po niya ang email or notification sa kanya kung ano pa po yung next na step. Kasi once ito, meron na tayong payment, makakakuha ka na ng iyong slot and then i-ready mo na ang inyong mga requirements para sa ganon,
makuha mo na. Kailangan mo nang pumunta. Dapat meron kang appearance. And please don't forget na dalhin mo pa rin. Yes, dalhin mo pa rin yung original mo na Siemens book. And ipa-photocopy mo na rin po para sure na sure. At wala kang makakalimutan na dadalhin. Okay? Kasi mahirap ng paulit-ulit ng transaction. Kasi ang hirap kumuha ng transaction or slot ngayon. Dahil ang dami po talaga natin, madami po talaga nag-a-apply ng Siemens book and SID. So, pag meron na yung inyong slot, nakapagbayad na kayo, prepare nyo lahat. Dalhin nyo po ang both original and photocopy. Kasi dun po sa area na yon baka mahirap, wala tayong photocopy center or walang machine for photocopy, problema ka pa. So, dalhin mo na lang lahat. Okay? So, dalhin mo na lang po lahat. So, okay? I hope na klaro na po sa inyong mga isipan. Ayan. Huwag kayong mag-worry as long as hindi pa po nag-exceed sa... Sorry? Medyo hinihingal tayo kasi sobrang init. Ayan. So, basta wag kayong mag-worry dahil wala naman kayong ikakatakot sa inyong transaction. Pag nag-error yung inyong payment method, once na i-check nyo na sa GCash, through online, through 7-Eleven or any bayad center at error pa rin siya, ibig sabihin, down system lang po. Basta ulitin ko, tama po ang reference number, then tama ang amount. And syempre, pag nagpa-COP tayo, please double check your information kasi ang hirap po niyan baguhin pag nagkamali. Yung spelling po ng mga pangalan, ng birthday and everything, kailangan nyo pong i-double check. So, okay. So, pag ready na po lahat, huwag nyo din pong kalimutan na i-screenshot yung payment nyo and then kung ano po yung nakalagay sa status ng inyong mismo account. And please, ipaprint nyo na lang din po, i-screenshot nyo yung inyong transaction para papapasukin kayo ng guard dun sa inyong napili na marine outlet or area. Okay? Na inyong napili sa mismong schedule nyo ng inyong appearance para sa SID ninyo. So, yun lamang po mga madam and sir. I hope na klaro na po sa inyong isipan at nasagot na po natin ulit ang mga katanungan at bumabagabag sa inyong mga isipan. So, kung meron ka pa pong questions, please wag mahihiyang magtanong. Di bale na magtanong ng madami, basta tayo ay sigurado at kampante tayo na hindi naman po ganun na, hindi ka mai-stress masyado, okay? Kasi ako naranasan ko yan mga madam and sir, mga kabaro, ang hirap ng walang may alam. Kung tatahimik ka lang dyan at hindi ka magtatanong, hindi ka mag-grow, wala kang malalaman. So, ibig sabihin yan, kulang ka sa pagtatanong. Okay? Kasi may mga bagay na hindi ka alam, na alam ng iba. Okay, sa comment section, madami tayong sharing dyan, madami mga nagko-comment, and madami kayong matututunan. And kung kayo po ay masaya na naman sa ganitong panibagong video tutorial natin, please pakisampal naman po dyan ang notification bell natin para tuloy-tuloy po ang pag-notify sa inyo once meron pa tayong mga video, mga bagong video uploads. And of course, pag meron din po tayong mga updates, lalo na po tayo na rin po ay malapit na mag-umpisa sa ating live at si mga madam and sir. And please pa-subscribe po ng ating channel. Pagtulungan po natin itong palakihin. And para sa ganon, madami naman po tayong mai-share na idea sa mga kabaro natin. Tayo po ay magtulungan mga madam. Okay? Ang hirap mag-umpisa nang wala kang kaalam-alam, wala kang guidance. Kaya I made this channel for you, for all of us. Para sa ganon, magtulungan, mag-share po tayo ng mga ideas natin na makakatulong po sa mga aspiring seafarers and of course, ganon na rin po sa mga seafarers na. Kasi panigurado, ikaw po, kahit seafarer ka na matagal, kakailanganin mo yung mga ganitong video tutorial like pagpapa-COP kasi may mga bagong updates. Katulad ngayong 2023. Online appointment na po lahat ang pagpapa-COP natin ng ating training certificates. So, pag magre-renew ka ng training certificate mo, kailangan mo yan ipa-COP. Ibig sabihin, mag-undergo ka talaga dito sa online appointment. So, paano natin malalaman yung mga bagong updates? Kaya yan nga po, pakisampal na po ang ating notification bell below. So, ayan nga po para updated tayo sa mga susunod pang video tutorial natin.
And of course, makasama din po kayo sa ating journey as a seafarer. Ayan. Sa mga aspiring seafarer, galing-galingan nyo po and welcome aboard na po sa inyo. Umpisahan nyo na po ang inyong mga requirements. And na-excite talaga ako. Okay, so ayan mga madam and sir, thank you again and again. Please don't forget din po na pa-follow ako ng aking Facebook account. Ayan po, ilalagay po natin dito. Paki-follow na rin po ako mga madam and sir. And kung kayo po ay masaya, paki-click na rin po ang like button below. Thank you everyone! Have a wonderful day! Mwah!